So last time na pag-usapan natin yung mga gusto ko dito sa motor na to. So ngayon pag-usapan naman natin yung mga ayaw ko dito or yung mga dislike ko dito sa motor na to. So umpisa na natin yung vlog ngayong araw na to. Let's go! Let's go! It's time to be the GOAT. It's time to enter God mode, man, let's get it going. I wanna be the greatest, energy is overflowing. I know I'm stoking the fire, my desire's taking over. Not tired, I'm inspired, rewired. I know just what is required. My brain knows how to decipher the messages looking. So yun nga, nandito ulit tayo sa may bakanting lote ng road na to. Makinabang yata to eh. Pero yun nga, syempre hindi mawawala kung meron tayong gusto sa isang motor, hindi nawawala yung ayaw natin sa isang motor. So ano nga ba to? Isa-isahin natin kung ano nga ba yung mga ayaw ko dito, no? Pero hindi ibig sabihin nun na ayaw ko sa motor na to. Ayaw ko lang yung mga ibang parts niya. Parang improvement ba dito sa motorcycle na to or dito sa FKM 150. Yun lang naman, improvement, siguro mga konting adjustment lang. At least 'di ba? Natututo kasi yung ibang manufacturer na pwede nilang baguhin, pwede nilang i-improve 'yon sa next version nito para at least 'di ba? Alam naman natin na ang ibang manufacturing sinusunod talaga yung mga consumer. Suggestion, siguro naman open naman si FKM pagdating sa mga suggestion, pagdating sa mga improvement ng kanilang motorcycle. Para at least 'di ba, sa mga susunod na i-build nila or gagawin nilang motorcycle, maisama nila yung mga hinanakit or hinanain ng mga consumer. So yun nga, umpisa na natin yung top 5 na dislike para dito sa motorcycle na to. Let's go! So una sa lahat, sakyan muna natin to. Sheesh, sarap. Una sa lahat, yung ating instrument panel. So shoutout nga pala sa FKM para sa sombrero. Magandang sombrero nila, quality. So yun nga, maganda ang kanilang panel gauge. Oo, kung tutuusin talaga, gusto ko yung design dito. Nandito yung mga details, yung temperature, yung engine check, ABS, ayan. So open nga natin yung mga ilaw. Ayan, naka-open naman pala yung mga ilaw. Signal light, naka-hazard, ayan. Diba? Ang ayoko lang talaga dito is etong maliit na part ng digital panel. Nandito kasi yung ating fuel, nandito yung clock, tapos yung kilometers per hour or mileage na kung ilan na yung tinakbo niya, 'di ba? And then ito yung speedometer. So medyo napansin ko lang din nung tumatakbo tayo ng mga 100 na dito. So hindi natin alam kung ano na ba talaga, kung 105 na ba, 100 ano, ganyan. Kasi mas sanay ako sa digital panel. So sana yung improvement para dito is gawin nilang fully digital etong part na to. Kahit itong bilog lang na to, 'di ba? For improvement lang naman. Alam naman natin ngayon halos karamihan sa mga kasabayan nito or 150cc, 160cc is naka fully digital na tayo rito. Katulad ni Honda Click, si NMAX, si PCX, yun, basta ganun. Diba? Yun yung improvement para dito sa panel gauge. So sana malay naman natin sa mga susunod na version na itong Slick 150. So ito pa lang naman kasi yung pinakaunang version, pero full package na talaga yung binigay ni FKM dito. Dali lang, baka maano tayo rito. Wait lang ha, tabi ka muna ha, yung bag natin, tabi muna natin. Yung pangalawa is yung ating battery dito sa gulay board. Alam nyo, kasi karamihan sa mga nababasa ko sa mga comment section is ang dami nilang reklamo kapag nasa gulay board yung ating battery. Sasabihin nila, ay ano ba yan, hindi pwedeng ilusong sa baha. Bakit naman ganyan? Ba't dyan pa sa gulay board? Ba't hindi pa doon sa compartment dito sa upuan? Ba't hindi na lang doon nilagay? Ano na lang din, lagi kong sinasabi yan sa mga nagko-comment. Sinasabi ko din naman sa vlog na kapag alam naman natin na sobrang lubog na yung baha at aabutin na siya dyan, huwag na nating isabak na kung alam naman natin na masisira siya. Talagang magpapaayos tayo pag nalubog yan. Kahit naman napasukan yung tambucho natin ng baha, talagang papalinis mo pa rin yan eh, di ba? Yung ating
side stand. Yung side stand niya, dahil nga pag sinide stand natin yan, ang itsura niya ganyan. So maganda naman siya, mukhang hindi naman siya alanganin, no? Kaya lang napansin ko kasi dito nung sumasakay dito, kasi ginamit ko siya sa pamalengke, no? Ang ginawa ko dito is pinasakay ko si Tabatchoy, yan. Tapos nung sumakay siya dito, pag tungtong niya ng ganyan is bumubuwal. Ayan, oh, gumaganyan siya, oh. Yan, bumubuwal siya. So sana dito yung improvement para sa side stand niya is malagyan pa, or siguro iuusad siya, kasi di ko sure, kasi pag ano, kailangan, ayan oh, 'di ba? Kahit ako oh, kasi sa motor ko, kasi kapag sumasakay talaga ako is talagang kailangan kong tumapak, tapos iyaano ko talaga siya, no? So ganun yung naranasan namin nung nag side stand to, tapos pinasakay ko si Tabatchoy, muntik na siyang mabuwal, talagang gumulong siyang ganun, oh, no? Kaya medyo nag-aalangan ako kapag sina-side stand ko siya, kasi nga baka bigla siyang bumuwal, bigla siyang matumba. Kaya ang ginagawa ko is sinicenter stand ko siya kapag nagpa-park ako sa mga lugar na pinupuntahan ko, katulad dito. Yan, sinicenter stand ko na lang para at least safe yung motorcycle. Is yung ating seat, joke, yung ating compartment. Wait lang, na ano yung ating bag, yung ating compartment. Ayan. So ang nalalagay ko lang dito is yung ating tubig. So ito yung madalas kong ginagamit kapag nagbablog ako sa mga lugar na malalayo, kailangan ko talaga ng water, no? Isa yan sa pinaka ano namin ni Zark, no? Tubig talaga yung pinakabaon namin. So ngayon ang problema, hindi ko dala yung aking kapote, kasi malaki yung kapote ko, medyo heavy duty kasi yung kapote ko. So may maisisiksik pa naman tayo dito, kaya lang talaga is maliit siya, no? Okay, sabihin na natin meron tayong gulay board dito, pwede naman natin isabit dyan. Kaya lang kasi kapag nakapark tayo sa isang lugar, di naman natin pwedeng iwanan yung ating kapote dito. Baka may mawala, or baka may manakaw, o diba, baka may magnakaw. So yun sana is improvement ba, mapalaki man lang sana yung ating compartment dito. Yung gas tank ilipat nila dito sa may unahan, diba? Karamihan naman ganun yung mga ano ngayon, diba? Lagyan nila dito yung gas tank, tapos yung ilalim doon na lang din yung gas or yung tanke niya sa ilalim, para at least yung space para dito sa compartment magamit siya. Nasabi ko na lahat ng mga gusto ko rito. Talagang okay siya sa akin, maganda yung itsura niya, talagang sumasabay. Ang isa sa pinakalas na ayaw ko, ito na yung pinakalas na ayaw ko, sa Slick 150. Hindi ako sure kung ito ay factory defect ba, or itong unit lang na to na binigay sa akin, or yung pinahiram sa akin. Kasi nga, ayan, madali siyang i-open, madaling i-open yung ating seat, pero pag dinidiinan ko siya, ayaw niya, bukas pa din, oh, diba? So ang ginagawa ko, na-try ko siya, ipinukpok ko siya. Ayan, kailangan natin pukpukin talaga ng napakalakas para magsara siya. So safe na yan, kahit ihugot niyan, wala talaga, napakakapit niya. Yun naman ang kagandahan doon, kahit mag-iwan ka dito sa loob, hindi siya makukuha. Pero yun talaga yung pinaka ayoko dito, o yung experience ko dito, is kailangan pang pukpukin, no, yung upuan natin para magsara. Pero yun nga, the rest, gaya nga ng sinabi ko, the rest ng mga sinabi ko ay for improvement lang naman. Hindi naman ibig sabihin no, na ang pangit ng motorcycle na to. Pero sobrang nagustuhan ko talaga yung motorcycle na to, no? Lalo na sa rides, sa komportableng biyahe, yun talaga yung mga nagustuhan natin sa motorcycle na to. So masasabi ko sa looks, sa design,
napakaganda niya. So mga minimal lang naman yung mga nasabi kong ayoko dito sa motorcycle na to. Yun lang naman, 'di ba? So sana itong review natin na to na mga dislike natin dito sa motorcycle is makatulong din sa pag ano, 'di ba, pag tawag dito for improvement. Yung gaya nga nasabi ko, sana makatulong sa FKM. So yun nga, para sa lahat ng mga kukuha, puntahan nyo na lang sa FKM or sa pinaka malapit na branch na sa inyo, malapit na branch sa inyo, kung saan nyo pwedeng mabili itong Slick 150 ng FKM. So yun nga, ayos na ayos yan. So yun nga mga bless ko, so sana nakatulong itong video na to para sa mga nagtatanong, no? Sana nasagot ko yung mga tanong nyo about sa mga ayaw natin dito sa motorcycle na to. So sana nakatulong tong video na to, no? Para at least dun sa mga gustong bumili, alam nyo na kung ano yung mga ayaw natin dito sa motor na to. Pero hindi naman sa ayaw talaga natin. So, kaya nga na sinabi ko is for improvement pa naman. So overall, alam natin na pogi talaga yung motorcycle na to. So yun nga, hanggang dito na lang. Kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Marty. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye bye. Nahulog na naman.